Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang batas sa treasure hunting dito sa Pilipinas. At ang ating unang tanong, nahanap mo na ba ang jackpot pero legal ba itong mapunta sa iyong bulsa? Ngayong taong 2026, may mga bagong update sa treasure hunting law dito sa Pilipinas na dapat mong malaman para hindi ka makulong o ma-confiscate ang iyong nahanap. Isipin mo, nahanap mo na ang matagal mo nang pinapangarap na deposito o ang kayamanan ni Yamashita pagkatapos ng ilang taong pagod at hirap. Pero dahil wala kang alam sa batas, biglang kumpiskado ang lahat at baka sa rehas pa ang bagsak mo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga rules ng National Museum at DENR para kampante ka sa iyong susunod na hunting at protektado ang iyong pinaghirapan. Isang malaking pagbati muna sa lahat sa inyo na ating mga ka-TH na patuloy na naghahanap ng swerte sa ilalim ng lupa. Bago tayo magsimula, isang mahalagang disclaimer muna tayo. Hindi ako abogado. Ang lahat ng maririnig ninyo sa bidong ito ay base lamang sa aking sariling pagbasa, masusing research, at sa mga latest guidelines mula sa ating gobyerno ngayong taong 2026. Bakit nga ba kailangan nating sumunod sa batas? Bilang isang treasure hunter, ang batas ay hindi mo kaaway. Ito ay iyong proteksyon. Proteksyon ito para sa iyong sarili laban sa mga mapagsamantala at proteksyon din para sa kasaysayan ng ating bansa. Ngayon, simulan natin sa kung saan nga ba pwedeng mag-treasure hunting. Kaya pag-usapan natin ang pinakaunang hakbang at yan ay ang lokasyon. Hindi ka pwedeng basta-basta magbaon ng pala kung saan mo man makita ang isang marka ng mga sundalong Hapon. Kung ikaw ay maghuhukay sa mga pampublikong lupa o public lands, tandaan na ang National Museum of the Philippines or NMP ang may hawak ng kapangyarihan dito. Lahat ng nakabaon sa pampublikong lupa ay pagmamay-ari ng Estado. Paano naman kung sa pribadong lupa o private lands? Dito ka kailangang mag-ingat. Napakahalaga na mayroon kang malinaw at legal na kasunduan sa mismong may-ari ng lupa. Hindi sapat ang sabi-sabi o verbal agreement lamang. Kailangan ninyo ng isang notarized contract o kasunduang pinagtibay ng abogado kung saan nakasulat ang inyong hatian at mga kondisyon sa paghuhukay. Ngayon, may mga lugar din na tinatawag nating prohibited areas o permanenteng bawal hukayan. Kasama rito ang mga heritage sites, national parks at mga ancestral domains ng ating mga katutubo sa ilalim ng IPRA law. Kapag nahuli ka na naghuhukay sa mga lugar na ito, walang paliwanag ang makakaligtas sa iyo. Pag-usapan naman natin ang permit system. Ang proseso ngayong taong 2026. Kung saan ngayong 2026 ay mas mahigpit na ang pagpapatupad ng permit dito sa Pilipinas. Ngayon, saan nga ba kukuha nito? Dalawang ahensya ang pwedeng iyong puntahan. Una ay ang National Museum kung ang iyong hinahanap ay may kinalaman sa kasaysayan o kultura tulad ng mga lumang barya o antigong bagay. Pangalawa ay ang DENR kung ito ay mga natural treasures o mga nakadepositong mineral sa ilalim ng lupa. Ngayon, ano-ano naman ang mga pangunahing requirements na kailangan mong ihanda bilang isang treasure hunter? Una ay ang application form. Dito mo isusulat ang lahat ng detalye ng iyong operasyon. Pangalawa ay ang technical description
ng area. Kailangan mong ibigay ang eksaktong sukat at lokasyon ng lupa kung saan mo nakita ang mga marka. Pangatlo ay ang proof of funds. Dapat mong patunayan na may kakayahan kang mag-rehabilitate o mag-ayos muli ng lupa matapos mong maghukay. Hindi pwedeng iwanang nakatiwangwang ang malaking bitak sa lupa. At ang panghuli ay ang Environmental Compliance Certificate o ang ECC. Ito ay hihingin sa iyo ng DENR kung ang balak mong paghuhukay ay malalim at malaki na maaaring makasira sa ating kalikasan. Magkano naman ang registration fee ngayong taong 2026? Base sa pinakabagong update, ang bayad sa pag-file pa lamang ng application ay naglalaro na sa tinatayang 5,000 hanggang 10,000 piso. Bukod pa sa mga bonds at clearances na kailangang bayaran depende sa laki ng area na iyong a-applyan. Pag-usapan naman natin ang sharing agreement. Sino ang hahati sa deposito? Ito ang pinakapaboritong paksa ng lahat, ang hatian. Kapag ba nakahukay ka ng kayamanan ni Yamashita, sa iyo ba lahat yun? Ayon sa batas, may 3 panig na dapat maghati. Ang gobyerno, ang treasure hunter, at ang may-ari ng lupa. Ang karaniwang hatian sa ilalim ng opisyal na permit ay 50% sa pamahalaan na direktang mapupunta sa National Treasury. Ang natitirang 50% naman ang siyang paghahatian ninyo ng may-ari ng lupa base sa nakasulat sa inyong notarized contract. Kung ikaw ang treasure hunter at nakipagkasundo ka sa 50-50 na hati sa may-ari ng lupa mula sa natitirang bahagi, ibig sabihin 25% ang sa iyo. Paano naman kung ito ay tinuturing na hidden treasure sa ilalim ng Civil Code Article 438? Sinasabi ng batas na kung ikaw ay nakahanap ng nakatagong deposito sa lupa ng ibang tao nang sadyang walang pahintulot, maaari kang walang mapala at mapunta ang lahat sa may-ari ng lupa o sa gobyerno. Kaya napakahalaga ng papel at permit. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang mga bawal at kaparusahan. Huwag nating ipagpalit ang panandaliang kita sa pangmatagalang pagdurusa sa kulungan. Dapat mong malaman ang pagkakaiba ng illegal mining sa treasure hunting. Ang pagkuha ng mga ginto sa sapa ng walang kaukulang permit sa pagmimina ay itinuturing na illegal mining. At higit sa lahat, ang paggamit ng explosives o dinamita para pasabugin ang mga malalaking bato ay mahigpit na pinagbabawal. Bukod sa mapanganib ito sa iyong buhay, automatic na kanselasyon ng permit at mabigat na kulong ang parusa nito. Ang mga tinatawag nating pot hunters o mga illegal na naghuhukay ng walang hawak na permit ay nahaharap sa mabibigat na parusa ngayong taong 2026. Ang multa ay maaaring umabot ng daang-daang libong piso hanggang milyon-milyon, kasama ang pagkakakulong ng ilang taon at ang tuluyang pagka-confiscate ng lahat ng iyong nakuhang deposito. Pag-usapan naman natin dito ang tips para sa legal na hunting. Para manatili tayong ligtas sa ating mga paggalugad, meron tayong 3 mga mahalagang tips dito. Una, laging mag-document. Kunan ng litrato at video ang iyong area bago, habang at pagkatapos ng paghuhukay. I-document din ang mga nakikitang marka sa mga bato o puno. Pangalawa, iwasan ang social media. Huwag mong ipopost agad sa Facebook o TikTok ang iyong mga sensitibong nahanap.
o ang mga marka ng wala kang hawak na legal na proteksyon. Maraming mata ang nagbabantay online. Pangatlo, makipag-coordinate sa barangay. Laging magpaalam at makipag-ugnayan sa lokal na barangay bago pumasok sa isang lugar. Ang magandang relasyon sa community ay iwas gulo. At sa kabuuan, tandaan natin palagi ang ating gintong patakaran. Permit muna bago hukay. Ang tunay na matalinong treasure hunter ay hindi lang marunong magbasa ng marka ng mga sundalong Hapon. Marunong din silang sumunod sa batas ng Pilipinas. Kayo mga ka-TH, may karanasan ba kayo sa pagkuha ng permit sa inyong mga nakaraang hunting o operasyon? O may katanungan pa ba kayo tungkol sa proseso ngayong taong 2026? I-comment ninyo ang inyong mga opinyon at karanasan sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, at i-share ito sa inyong mga kasamahan sa pagti-treasure hunting. At dito na nagtatapos ang ating video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.